Siyempre, tutulog na ako. At sabay tayo matutulog sa isang kama. Walter. Ang tagal ko nang nagtitiis at naghihintay, Minerva. Kaya hindi ko na mapapalagpas ang pagkakataong ito. Wag, Walter. Maawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin, Minerva. Hindi na talaga ako makapaghihintay. Pero Walter, wag mo naman. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ba't ngayon ka lang, Simonet? Saan ka galing? Inay, nanggaling ako sa bahay ng aking kamag-aral. Dahil may libro silang kailangan namin. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. Malaman ko lang na may boyfriend ka. Itigil ka na sa pag-aaral. Pero inay, sayang naman ang aking matataas na marka kung titigil ako sa pag-aaral. Inay, wag po. Talagang patitigilin kita sa pag-aaral kung ipipilit mo yung gusto mo. Wala talaga, inay. Oo nga po, marami akong manliligaw. Pero wala akong tiwala sa kanila. Inay, seryoso po ako sa aking pag-aaral. Sige, para maniwala ako sa mga sinasabi mo, ibigay mo sa akin ang pangalan ng kamag-aral mo, pati na rin ang cellphone number niya. Sandali lang po, inay. At titignan ko ang cellphone ko sa aking bag. At sabihin mo sa lahat ng mga manliligaw mo na dito sila sa bahay dadalaw. At sabihin mo sa kanila na hindi ka pa pwedeng magpaligaw dahil magagalit ako. Sakit ng ulo ko. Hindi sana ako babangon pero nagugutom ako. Hindi mo naman kasi tinatanda ng pag-iinom mo ng alak. Hindi ka na kumakain pag lasing ka. Itay, pwede ho bang humingi sa inyo ng pera? Kasi po may bibilihin po akong libro. Wala akong pera. Natalo ako sa sugal. Humingi ka dyan sa nanay mo. Ano? Natalo ka sa sugal? O baka naman ibinigay mo na sa babae mo? Lena, ayusin mo yung pananalita mo ha. Naririnig ka ni Simonet. Alam mo palang mahiya. Babae ang anak mo, George. Dalaga na. Kaya magtino ka naman. Uy, hindi na ako kakain. Kakawalang gana. Itay. Hayaan mo ang tatay mo. Talagang wala kang maasahan sa kanya. Ako na lang magbibigay ng pera sa'yo. Hay nako, hindi pwedeng ganyan ang ituturo mo sa dalagita mo, Lena. Mas magandang kausapin mo ng maayos ang mga manliligaw niya. Naranasan na natin yan, Gloria. Kung bibigyan ko ng pagkakataon ng isang lalaki, isipin niya na may pag-asa sa sayo. Pati rin ikaw. Pinapahiya mo ang mga dumadalaw kay Simonet. Para tantanan nila ang anak ko. Ayokong matulad ang anak ko sa akin, Gloria. Halos hindi ako nakapagtapos at nagpakasal ako sa isang lalaking maraming pisyo. Ay, sa bagay. Naiintindihan kita. Pero gawin mo yan sa magandang paraan. Pero hanggang ngayon, Gloria, naaalala ko pa rin ang sinabi ng aking ama. Simonet, anak, ibibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan mo. Pero sana naman, anak, alalahanin mo, hindi ka pa pwedeng makipag-boyfriend. Pangako, inay. Wala pa po sa isipan kong magpaligaw o magkanobyo. Alam niyo po ba, kung may natitirang baon na binibigay niyo sa akin, iniipon ko po yun. Kung makapagsalita ka sa anak mo, matutulad din yan sa'yo na sa isang lalaki siya hahantong. Lolo, hindi po yan mangyayari sa akin. Alam mo, Apo,
Ganyan din ang sinabi ng inay mo sa akin noon. Pero anong nangyari? Simonette, iwan mo muna kami ng lolo mo. Teka lang, pakinggan mo muna ang sasabihin ko, Simonette. Mas maganda yata kung sa akin ka muna maninirahan. Pero kahit na, sana hindi ka matulad sa iyong ina na malande at maagang nakipag-asawa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Inay. Oh, halatang pagod na pagod po kayo. Kumain na po ba kayo, Nay? Hindi pa. Tingnan mo, ang lahat ng mga pagsisikap ko, anak. Kaya sana, anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Lalo pat wala kang maasahan sa iyong ama. Opo, Inay. Alam niyo po, gumagawa po ako ng aking takdang aralin habang hinihintay ko po kayo. Nasaan ang tatay mo? Wala pa po siya. Alam niyo bang nagagalit si Lolo kanina nang dumating siya sa bahay? Sigurado. Marami na naman siyang pintas sa akin. Sige, Nay, at ihahanda ko na po yung hapunan ninyo. Magpapahinga muna ako. Pero parang gusto kong matulog. Inay, hindi po pwedeng matulog kayo nang hindi pa kumakain. Hintayin po niyo ako at pilitin yung kumain. Sige. At tatawagan ko muna ang tatay na. Anong oras na, George? Wala ka pa rin sa bahay? Nagagalit daw si tatay. Nakikialam pa kasi. Parang wala akong pag-iisip. Nasaan ka ba kasi? Pauwi na ako. Pero huwag mo akong hintayin. Matulog ka na lang. Si George laging nagkaibigan ng sakit ng ulo. Dalaga na ang aming anak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Lolo, ang aga niyong dumating. Kumain na po ba kayo? Si Inay pala. Andun po sa kusina. Ano, papasok ka sa paaralan na hindi man lang tutulong sa mga gawaing bahay? Talagang kinukonsinti ka ng iyong inay. Lo, ngayon lang po yan. May importanteng gagawin kami sa paaralan namin. At late nang nagising si Inay. Nakapag-almusal na ako, pero hindi ko pa naayos ang aking pinagkainan. Kumain na kayo. Nagkape na ako. Sa tanghalian na lang ako kakain. At ikaw, Lena, nasaan ang inyong magaling na asawa? Tulog pa po, tay. Hindi ko rin namalayan kung anong oras siya dumating. Ay, talagang walang pag-iisip ang asawa mo. Pero, kasalanan mo rin yan. Oh, ikaw, Simonette, akala ko may gagawin kayo sa iyong paaralan. Aalis na rin po ako, Lolo. Inay, iwan ko na po kayo. Pakialamero talaga si tatay. Akala nyo yata, hindi ko narinig ang mga pinagsasabi ninyo? Naiinis ka dahil totoo, di ba? Anong oras ka dumating? Parang wala kang pamilyang iniisip. Sa bisyo mo lang dinadala lahat ang sahod mo. Tumahimik ka! Sige! Saktan mo ako kung gusto mo. Hindi ako natatakot. Sana gawin mong inspirasyon yung anak natin. Huwag mong hintayin na mapahamak ka. Lena, masakit ang ulo ko. Alak at sugal lang naman ang bisyo ko. Walang ibang babae sa buhay ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kung hindi ko lang iniisip ang anak natin, matagal na akong sumuko. Lena, wag muna ngayon. Mag-usap tayo sa ibang araw. Sige, bahala ka. Naaawa na talaga ako sa iyo, Lena. Nagpapakamartir ka. Ayoko nang magpakamartir, Gloria. Makapagtapos lang ng pag-aaral si Simonette. Masaya na ako. Ay, mabuti na lang. Mabait ang iyong anak. Iyan din ang pinagpapasalamat ko, Gloria. Pursigido siya sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang pananalita pa lamang, talagang matalino si Simonette. May bisita ka pala, Lena. Pumasok na akong hindi nagpaalam. Tay Lucio, magandang hapon po. Magandang hapon rin sa'yo, anak ko. Akala ko maagang dumating si George.
Sinasabi ko na talaga. At si Simonet, nasaan? Hindi pa nga dumadating, tay. Tatawagan ko nga. Tingka dito! Aray ko, masakit po. Bitawan mo si Simonet, George. Wala akong pakialam kung ako ang saktan mo. Pero pag anak ko ang saktan mo, mag-aaway talaga tayo. Bago ka magsalita, magtanong ka muna. Kapag hindi ko nakita itong anak mo, malamang sumama na ito sa isang lalaki. Hindi po. Hindi ko po gustong sumama kay Dexter. Pero pinipilit niya po akong sumakay sa kotse niya. Hindi na po niya ako. Ano? Ang walang hiya. Ano ngayon, ha, Lena? Gusto ko lang ilayo ang anak natin sa lalaking yun. Pag nakita ko uli ang Dexter na yan, makakatikim siya sa akin. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Buti naman at may pagmamalasakit ka sa anak mo. Pero, mas maganda kung magbagong buhay ka na rin. Palagi ko naman pong pinapaalala sa kanya, tay. Pero, hindi kanya pinapakinggan dahil mas mahalaga ang bisyo niya kaysa sa inyo. At ikaw, matyaga kang magpakamartir. Baka may pagkakataon pa na magbago pa siya, tay. Kailan? Buti na lang at hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Iyan naman ang hindi ko hahayang mangyari, tay. Tignan nyo, hindi halata na galit ako. Oo, dahil parang walang pakialam ang asawa mo sa'yo. Kung magagalit ako, tay, anong mangyayari sa inyo? Kaya kailangang magsumikap ako, tay. Yan naman ang dahilan kung bakit hinahangaan kita. Hindi halatang nagpapakamartir ka sa asawa mo, friend. Pinipilit kong maging masaya, Gloria. Kahit pa paano, may nabago naman kay George. Nagkaroon na siya ng pakialam sa dalagitan namin. Pero, hindi naman siya naaawa sa'yo. Si George sana ang kailangang magsumikap, hindi ikaw. Ay, kung ganyan ka siguro kataray noon nung nililigawan ka pa lamang, o di good. Nandyan na, Gloria. Wala na akong magagawa. Sa bagay. Pero kung tungkol naman sa mga manliligaw ng anak mo, kalma lang, friend. Ayokong matulad si Simonet sa akin, Gloria. Kaya kung kinakailangan, harangan ko lahat ang mga manliligaw niya. Makakasira lamang sila sa pag-aaral niya. Ay, huwag mong sabihin na hindi kita pinayuhan, ha? Nung ibig mong sabihin, Kailangang pakiramdaman mo. Kahit hindi maganda ang pinapakita ng asawa mo sa'yo, kailangang huwag mo siyang awayin. Ito ang dahilan kung bakit maganda ang pamumuhay ninyo. Mas mailalayo si Simonet sa mga problema kung bayaan nyo lang na manligaw niyang mga lalaking yan. Di bale, alam naman niya ang kanyang ginagawa. Lena, anong nangyari sa mag-ama? Bakit wala pa rin sila? iyan nga ang kinakatakot ko, tay. Ano na kayang nangyari kay Simonet? Hindi ba niya pinangalanan ang mga taong nanliligaw sa kanya, no? Hindi pa, tay. At hindi ko pa nakakausap si Simonet sa mga nakalipas na araw dahil busy ako sa trabaho. Wala ring silbi ang asawa mo na yan. Hindi siya matino. Tawagan mo nga si Simonet. Hahanapin ko siya. Si Simonet, tay. Tumatawag. Hello, Simonet. Asan ka na? Inay, andito po ako sa ospital. Bakit? Nabaril po si Itay, Inay. Diyos ko! Salamat at nagkamalay ka na, George. Marami akong kasalanan sa iyo, Len. Nagpapasalamat ako at buhay ako. Hayaan niyo.
Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Walang hiya yung Dexter na yan. Muntikan ka na niyang mapatay. Nasaktan daw si Dexter dahil sa pagpapahiya niyo sa kanya. Ano? Matagal na po niyang sinasabi yan sa akin, Nay. Lalo na nung nasuntok siya ni Itay. May pagkakamali tayong dalawa, Lela. Sana, kinausap natin siya ng maayos. Siguro, hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Dahil sa kagustuhan kong hindi matulad si Simonet sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit ako naging mahigpit sa mga manliligaw niya. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Anong masasabi mo sa aming birthday treat sa'yo? Nagustuhan mo ba? Oo nga, Minerva. Masarap ba ang pagkain dito? Siyempre naman po. Sa katunayan, first time ko pong kumain sa ganitong first class na restaurant. Maraming salamat po. Huwag ka muna magpasalamat. Dahil hindi ko pa sinasabi ang birthday gift ko sa'yo. Birthday gift? Naku, sa totoo lang po, napakagandang regalo na po nito sa akin. Ang babaw naman ang kaligayahan mo. Pagkain lang, solve ka na. Wala pa ito sa kalingkingan ng sorpresa namin sa'yo. Ano pong sorpresa, Sir Walter? Bago namin yung sabihin, gusto muna kitang pasalamatan. Dahil sa iyong magandang serbisyo. Sa 3 taon mong paninilbihan sa amin bilang isang kasambahay, ay naging tapat ka at masipag. At kahit kailan, hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil sa magandang pakikitungo niyo po sa akin. Parang kamag-anak na po kasi ang trato niyo sa akin. Ganon na nga, Iha. Hindi ka na iba sa amin. Kaya meron akong special gift sa iyong birthday. Special gift po? Oo. Nakaka-suspense naman po, ma'am. Sasabihin ko na, para hindi ka mabitin. At sigurado, matutuwa ka. Oh, bigla po akong kinabahan. Ano po ba yun? Gusto mo bang mag-aral? Sasagutin namin ang tuition mo. Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Nananaginip lang ba ako? Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Sa bagay, mabait naman talaga sila sa akin noon pa. Pero hindi ko talaga inaasahang aabot sa ganito ang pabor na ibibigay nila sa akin. At sino ba naman ako para tumanggi? Kaya sasamantalayin ko na itong magandang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Minerva, Mama. Hindi kasi niya yun inaasahan eh. Kahit naman ako, ganon din ang naramdaman ko nang mabigyan ako ng kaparehong pagkakataon. Servidora ako sa karinderya nang pag-aralin ako ng amo ko. Kaya nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Kahit naman ako, Mama. Natutuwa rin ako para kay Minerva. Oh, ano ngayon ang plano mo, anak? Magtatapat ka na ba sa kanya? Ewan ko, Ma. Mukhang natotorpe ko eh. Natotorpi ka lang ba? O natatakot ka na? Mahigit 10 taong ka ng single. And don't tell me, hindi ka pa rin nakaka-move-on. Hindi ko alam, Ma. Bahala na. Aba, hindi po pwedeng bahala na. Dapat mayroon kang malinaw na plano. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang galoy ng ating kwento. Hindi na ako magtataka dahil mabait naman talaga sina Lola at Tito Walter. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko pa rin inaasahang pag-aaralin nila ako. Kaya nga, pagkakataon na ito. Kung hindi ka nahinto ng 3 taon, di sana magkaklase pa rin tayo hanggang ngayon. Katulad nung high school pa tayo. Oo nga eh. Pero okay lang.
At least, makakapag-umpisa akong mag-college sa susunod na school year. O siya nga pala, kamusta na kayo ni Tito Walter? May sinabi na ba siya sa'yo? Sinabing, ano? Ay, naku, patay. Nagot ako kay Tito, nadulas ang dila ko. Bakit? Ano ba yun? Nakaka-intriga ka naman? Sige na nga, sasabihin ko na. O ano? Pero atin-atin lang ha. Kasi baka magalit sa akin si Tito Walter. Ayaw kasi niyang pinangungunahan ko eh. Ay naku, Nancy. Lalo lang ako nasususpense. Sabihin mo na kasi, ano ba yun? Hindi mo ba nahalata? Ha? May gusto sa'yo, si Tito Walter. Eh, salamat naman kung gano'n. Kahit paano, matutupad na rin yung pangarap mo. Oo nga po, Itay. At sasamantalahin ko na po ang magandang pagkakataon. Meron pang mas maganda ron. Yun naman eh kung marunong kang dumiskarte at makaramdam. Ano pong ibig niyo sabihin? Ilang beses ko na rin kasing nakausap ang iyong amo kapag inihahatid ka na rito sa atin. Kaya kahit paano, nakilatis ko na siya. Sa tingin ko may ibang motibo ang pagtulong niya sa'yo. Ano pong motibo ang tinutukoy ninyo? Tapatin mo ako, anak. Dumidiskarte ba siya sa'yo? O baka naman meron namang namamagitan na sa inyo? Grabe naman kayo, Tay, kung mag-isip. Oh. Masyadong advance. Lalaki rin ako, anak. Kaya malakas ang kutob ko. Tay! May kakaibang interes sa'yo ang Walter na yon. At kung sakaling ligawan ka niya, huwag ka na magpakipaw. Sunggaban mo na agad. Malapit na enrollment. Nakapagpasya na ba si Minerva kung saan niya gustong mag-aaral? Opo, ma. Nakapasa na po siya sa entrance exam doon sa University ni Nancy. Ganun ba? ayaw nila talaga maghiwalay, ano? Siyempre naman po, sila mag-best friend eh. Kahit nung high school, 4 na taon sila magkaklase. Ang kaso, 4th year na si Nancy sa next school year. Hindi na sila magkaklase. At least, schoolmate pa rin sila. At sa totoo lang po, ma, very excited ako sa pag-aaral ni Minerva. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Nakakahiya naman po, Sir Walter. Sasamahan pa ninyo ako magpa-enroll. Pwede ba? Tanggalin mo na yung po at opo sa pakikipag-usap sa akin. At huwag mo na rin akong tawaging sir. Kuya na lang. Okay ba? Ay, sige po. Oh. Kuya Walter, sinabi niyo po eh. Oo, ayan na naman yung po. Sige, Kuya Walter. Sinabi mo eh. At masanay ka na rin sa ganitong setup. Dahil ako ang maghahatid at susundo sa'yo sa pagpasok mo. Ay, naku! Nakakaya naman po, sir. Kuya pala. Huwag ka nang mahiya. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ka na iba sa amin ni Mama? Kung sabagay, para na rin kitang kapatid at kaibigan, Kuya Walter. Huwag mo naman sanang mamasamayan, Minerva. Pero gusto kitang ituring na higit pa sa kapatid at kaibigan. Kuya Walter? I'm sorry kung naging uncomfortable ka. Kaya sa ibang araw na lang natin pag-usapan ng bagay na ito. Tito, nasan po si Minerva? May binili lang sa labas. May usapan ba kayo? Wala naman po. Napadaan lang ako kasi gusto kong kumustahin yung pagpapa-enroll niya. Okay na, enroll na siya eh. Pang-umaga ang kinuha niyang schedule. Okay. Pang-umaga rin po ako eh. Hindi man kami magkaklase, magkikita pa rin kami sa school. Isa nga pala. Ihahatid ko na rin siya at susunduin sa kanyang pagpasok. Wow! Ang galing naman. VIP ang best friend ko. May special treatment. Dapat lang. Dahil special din sa akin si Minerva. Ayaw nga pala, Tito. Nasabi niyo na rin ba yung inyong special feelings para sa kanya? May pahapyaw na akong sinabi sa kanya. Saka ko na lang uulitin. Baka mabigla eh. Kanina ka pa walang imik, Minerva. Ano ba iniisip mo? Nahihiya
nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Oo. Paulit-ulit mo na lang sinasabi yan. Yun naman kasi ang totoo. Libre na nga ako sa pag-aaral tapos hatid sundo mo pa ako sa school. Sobra-sobra na yung pabor na ginagawa mo para sa akin. Kulang pa nga yan eh. Dahil nag-uumpisa pa lang ako. Nag-uumpisa? Saan? Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dito muna tayo para makapag-usap tayo ng maayos. Pero kung naiilang ka rito, di hahanap tayo ng ibang lugar. Kahit sa fast food. Wag na. Narito na tayo kaya... Sige, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Mahal kita, Minerva. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. I'm sorry, Minerva. Kung naging mapangas ako, gusto ko lang magpakatotoo. At huwag ka mag-alala. Dahil walang mababago sa pakikitungo ko sa'yo. Kahit ano pang iniisip at nararamdaman mo sa mga sandaling ito. Hindi naman ako manhid. At noon pa man ay nararamdaman ko nang meron kang pagtatangi sa akin. Pero hindi ko yun pinansin dahil ayokong bigyan ng ibang kahulugan ng iyong kabaitan. Ayoko rin isipin mong nagte-take advantage ako sa pagiging kasambahay mo. Kaya pinigilan ko ang aking damdamin. Kahit minsan hindi pumasok sa isip ko yun. Dahil nararamdaman ko namang totoong tao ka. Mabait ka sa akin. Dahil ganun ka talaga. At hindi dahil meron kang ibang motibo. Aaminin ko. Meron na ako ngayong ibang motibo. Pero malinis ang aking intensyon. Noon pa man inaasahan ko nang darating tayo sa puntong ito. At inihanda ko ng sarili ko kung paano ko ito'y haharapin. Sa katunayan, meron akong pasya. Talaga? Anong pasya mo? Sa totoo lang, nababaitan naman ako sa iyo eh. Napakabuti mo sa akin. At aaminin ko, sa paglipas ng panahon eh, nahulog na rin ang loob ko sa iyo. Ganun pa man, hindi ko sigurado kung ano itong nararamdaman ko para sa iyo. Basta isang bagay lang ang natitiyak ko. Magaan ang loob ko sa iyo at kampante ako kapag magkasama tayo. Kung gano'n lang ang pasya mo, maghihintay pa ba ako? Gaya ng nasabi ko, hindi ako tiyak sa nararamdaman ko. Pero, paano ko ito malalaman kung hindi ko susubukan? Ano ibig mo sabihin? Nangangahulugan bang payag ka nang magkaroon tayo ng relasyon? Ano? Sinagot mo na si Tito Walter. Ang dali mo namang bumigay. Bakit ko naman kailangan pang pagtagalin? Eh kung nakikita kong doon din naman kami papunta. Mahal mo ba naman siya? Honestly, di ko alam. Hindi mo alam? Bakit ka nag-commit sa kanya kung hindi ka sigurado sa nararamdaman mo? Malabo yan, Minerva. Kahit paano, sure naman ako meron akong nararamdaman sa kanya. Kahit konting pagtingin. At lalago lang ang damdamin ko kung magkakaroon kami ng commitment. Eh paano kung dumating yung time na walang nangyari? Tapos ma-realize mo, hindi pala talaga siya yung hinahanap mo. Eh ganun talaga ang pag-ibig, Nancy. Parang sugal. Kailangan ko mag-take ng risk. Basta sa ngayon, alam ko kung ano ang aking pinasok. At kaya ko yung panindigan. Good morning, beautiful ladies. Good morning po, Sir James. Good morning po, sir. May maganda ka palang kaibigan, Nancy. Ngayon ko lang siya nakita. Transfer ka ba rito, Miss... anong name mo? Minerva po, Sir James. Minerva. Opo. What a beautiful name. Kasing ganda mo ang pangalan mo. Bolero po pala kayo, sir. No. Bakit hindi mo tanungin ang salamin? Siya ang magpapatunay na hindi ako nang bobola. Ay! Sir, tapos na po yung break time. Okay. Sige. Balik na kayo sa inyo mga classmate. I'm glad to meet you, Minerva. Hope to see you again. Okay, sir. Professor, ba't
dito si Sir James? Bakit hindi ko siya kilala? Oo, dati ko siyang professor sa math subject. May pagka-terror yun. Buti na lang, hindi siya natapat sa'yo. In fairness, gwapo siya. Kawig ng paborito kong Hollywood actor na si Tom Cruise. Mukhang type mo pa yata siya. Sa bagay, kahit na nga ako, crush ko rin siya eh. Pero sa tingin ko, kursunada ka niya. Ha? Uy, matuli siya si Sir James ha. Kaya mag-iingat ka. Baka mamaya dyan, bigla mo makalimutan si Tito Walter. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Alam mo, anak, hindi pa rin ako makapaniwalang girlfriend mo na si Minerva. Hindi ko rin naman po inaasahan yan, Ma. Pero parang nakakainip pa rin po. Ano? Ang bilis mo nga siya napasagot. Pero naiinip ka pa ng lagay na yan, ha? Kasi 4 na taon yung course niya eh. Kaya malamang maghintay din ako ng 4 na taon o higit pa. Kung sa bagay, matanda na ako. At ayoko naman lisanin ang mundong ito nang hindi ko man lang nasisilayan ng aking magiging apo. Ay, sana naman makaabot pa ako. Sana nga, Ma. Pero ganun talaga eh. Wala tayong ibang magagawa kundi ang magtiis sa paghihintay. May naisip na akong paraan para mapadali ang paghihintay natin. Ano po yan? Kailangan maging close kayo ng tatay ni Minerva. Dahil balang araw, kakailanganin mo ang tulong niya. Sarap pala na imported na alak. Gumuguhit sa lalamunan eh. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong brand. Ganun ba? May 2 bote po ako ng imported na alak na magkaibang brand. Naroon po sa kotse ko. Kung gusto nyo, bibigay ko na lang sa inyo eh. Uy, ayos yun. Very good ka talaga sa akin, oh. Kahit noon pa man, boto na ako sa iyo. Halos ipagtulakan ko na nga siya sa iyo. Buti na lang at nakinig siya sa akin. May itatanong po sana ako sa inyo, Tatay Pilo. Uy, sige, sabihin mo. Ano ba yun? Hindi naman po sa nagmamadali ako. Oh. Pero kung kayo po ang tatanungin, kailan nyo po gustong magkaasawang anak nyo? Bakit? Naiinip ka na ba? Kung sa bagay, wala naman akong nakikitang dahilan para pagtagalin pa ang paghihintay mo. Kaya titignan ko kung ano magagawa ko. Sino kaya itong tumatawag? Number lang ang nakaregister sa cellphone. Teka. Hello? Hello, Minerva? Kumusta ka na? Sino to? Hindi mo na ako kilala. Pero okay lang, understandable. Kasi minsan lang tayo nag-meet. Si James ito. Nagkita tayo sa school kamakalawa ng umaga. Magkasama pa nga kayo ni Nancy, remember? Sir James? Naku, pasensya na po kung hindi ko kayo nakilala. First time ko po kasing marinig yung boses niyo sa cellphone. Masasanay ka rin, Minerva. Dahil sabi nga, kapag may first time, merong second, and maybe third, fourth, and so on. Sir James? Okay, sige. Baka na-istorbo na kita. Hopefully, magkita tayo bukas. Aagahan ko ang aming pagpasok para maabutan ka. Okay, good night. See you tomorrow. Good night po, Sir James. Bye. Pagkakataon nga naman. Kailangan siguro ngayon pa lang umiwas na ako sa kanya. Pero, paano? Paano ko yun gagawin?
pumayag kang sabay tayong mag-lunch dito sa kantin. Paano naman ako makakatanggi sa super kulit na katulad mo, sir? Ay, siya nga pala. Sino nagbigay sa'yo ng number ko? If there's a will, there's a way. Kapag interesado ako sa isang babae, gumagawa ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Ngayon pa lang ay paprangkahin na kita, sir. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi ako nag-entertain ng suitor. Bakit? Taken ka na ba? Yes, sir. May boyfriend na ako. At wala akong balak na maging komplikado ang love life ko. Oh, wow. Boyfriend pa lang naman, kaya may pag-asa pa ako. Kung yun ngang mag-asawa, naghihiwalay pa. Magjowa pa kaya? I'm sorry, Sir James. But you are barking at the wrong tree. Kung naghahanap ka ng babaeng salawahan, wag ako. Oh, wow. Lalo mo akong pinahangat. Kaya lalo akong naging interesado sa'yo. Anyway, hindi naman kita mapipilit na mahalin ako. Pero, hindi mo ako mapipigilang mahalin ka. Wow! Ibang klase ka, Minerva. Ang haba ng hair mo. Ay, naku, Nancy. Kung alam mo lang, sumasakit na yung ulo ko. Mabuti nga. At hindi ko siya naging professor. Dahil kung nagkataon, lagi akong kukulitin nun. O ano ngayon ang balak mo? Bahala na. Basta, iiwasan ko na siya. Ay, ibang klase ka talaga. Ang dami nga na estudyante nagpapantasya kay Sir James. Pero tatanungin kita, hindi ka ba kinilig nung sandaling magkasama kayong dalawa? Yun. Yun ang problema. Alam mo ba, may kakaibang kiliti yung mga titig niyo. Kinikilig ko. Kaya habang maaga pa, iiwasan ko na siya. Tama ka. Titig pa lang ni Sir James, makalaglag panty na. Kaya malamang nga, bumigay ka kung hindi mo siya iiwasan. Tito Walter, nasan po si Minerva? May binili lang sa labas. Mabuti naman, nagabi ka uli rito. Matagal ka rin naman kasing hindi napapasyal eh. Ay, medyo busy lang po kasi, Tito. 4th year na kasi ako. Kaya maraming activity sa school. Siya nga pala. Nagkikita pa ba kayo ni Minerva sa school? Oh, sabay po kasi ang break time namin. Kumusta naman siya? Wala ba siyang nagkukwento sa'yo? Ha? Kinukwentong ano? Yung mga experience sa school. Kasi matagal siyang nahinto. Baka kasi nahihirapan siya. Okay lang naman po siya, Tito. So far, so good. Wala ka bang alam na ibang umaali-aligid sa kanya? Alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Nagpapaligoy-ligoy ka pa, Tito. Gusto mo na sigurong itanong kung meron kang karibal kay Minerva. Ayun, natumbok mo. Kasi sa itsura ni Minerva, malaki ang possibility na may ibang magkagusto sa kanya. Siguro, mabuti siya nalang po tanongin nyo. Ayoko kasi siyang pangunahan. Kung gano'n, may alam ka. Kaya sabihin mo sa akin, sinong karibal ko kay Minerva? Tito, sabi ko naman po sa inyo, si Minerva na lang pong tanongin nyo. Nancy? Uy, Narinig ko ang huli mong sinabi. Ano ba tinatanong sa inyo, Walter? mabuti siguro kung kayo na lang mag-usap. At, Tito, sige po, pupuntahan ko lang si Lola doon sa kwarto niya. Oh, bakit natahimik ka, Walter? Ano bang gusto mong itanong sa akin? Tapatin mo ako, Minerva. May kaagaw na ba ako sa puso mo? Sabihin mo sa akin, sinong karibal ko? Hindi ka makasagot, Minerva. Ulitin ko tanong ko. Sinong karibal ko? May sinabi na ba sa'yo si Nancy? Tatanungin pa ba kita kung sinabi na niya sa akin? At huwag ka mag-alala. Hindi ako magkakalit. Hindi mo naman kasalanan kung may ibang magkagusto sa'yo.
Gusto ko lang malaman kung anong totoo. Okay. Sige, magiging honest na ako. Para hindi ka nagdududa. Actually, may ilan akong classmate na nagpaparamdam. Pero hindi ko sila pinapansin. Tapos, may isang professor na nangungulit sa akin. Pero prinangka ko na siya. Sinabi ko, wala siyang maaasahan sa akin. Salamat naman kung ganon. At least, makahihinga na ako ng malupag. Galit ka ba sa akin? Sorry, ha? Okay lang yan. No problem. Basta, umpisa ngayon, huwag ka na maglilihim sa akin. Tandaan mo, honesty is always the best policy. Sige, sinabi mo eh. From now on, hindi na ako maglilihim sa'yo. Promise. Kumusta yung pag-uusap niyo? Nasabi mo na ba kay Tito Walter yung tungkol kay Sir James? Hindi ko naman yung magagawang itago sa kanya. Nagalit? Hindi naman, pero kitang-kita ko sa kanyang reaction. Nagsiselo siya. Pero wala naman siya dapat na ikabahala. Uy, huwag ka muna magsalita ng tapos. Kasi hindi mo alam kung gaano katuloy si Sir James. Halos lahat na yata ng dalagang professor sa school naging jowa nun. Pumapatol sila kahit alam nilang may playboy image, si Sir James. Oo naman. Basta walang babaeng makatanggi sa kanya. May ilan ding estudyante nagpapantasya sa kanya pero hindi niya pinapatulan. Kasi bawal. Bawal pala eh. Pero bakit gusto niya ako ligawan? It only means ibang klase ka. Kaya ianda mong sarili mo dahil hindi ka tatantanan ni Sir James. Wow, ang aga mo. Ikaw ang walang dumating dito sa classroom. Mas maaga ka pa rin, sir. Pero mukhang naliligaw ka yata. Of course not. Dito talaga ang room ko. At first subject ko ito. Ay, ibig mo bang sabihin, ako pa ngayon ang naliligaw? Hindi rin. Dahil pareho lang tayong dapat na nasa room na ito sa first subject. Ako kasi yung bago mong teacher sa math subject. Ay, bakit? Nasaan na si Ma'am Divina? Nag-resign na siya last Friday at effective na yon immediately. Kaya yung tatlong hawak niyang section sa akin na naka-assign. Kaya from now on, regular lang tayo magkikita. Oh my God. Ano ba naman klaseng Okay. pagkulo to? Paano ako makakaiwas nito? Ba't natigilan ka? Any problem? Depende. Depende saan. Depende sa'yo kung bibigyan mo ko ng sakit ng ulo. Don't worry, my dear. I'll be nice and gentle to you. That's a promise. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi na ko pa napapansin. Malalim ang iniisip mo. May problema ba, Walter? Wala. Okay lang ako. Huwag ka na magkaila. Alam ko may bumabagabag sa isip mo. Huwag mo ko intindihin. Walang ano man ito. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Natatakot lang ako. Sige. Tuloy mo yung sasabihin mo. Di bale na lang. Kalimutan mo na yan. Alam ko, natatakot ka na balang araw ay bibitiw din ako. Walter, huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yun. May pangangako mo ba yan? Ilang beses ko lang denial ang number niya. Pero hindi ko na makontak. Siguro nagpalit na siya ng number. At wala na rin ang pangalan niya sa Facebook. Malamang deactivated na ang kanyang account. Well, di ba rin? Nakikita naman kami 3 times a week. At siguro dapat ko nang baguhin ang aking approach. Para hindi siya ma-pressure. Oh, kanina pa ako naglalakad at pabalik-balik sa kalyeng ito. Pero hindi ko makita ang numero ng bahay ni na Minerva.
Baka naman mali yung address na nakuha ko sa registrar's office. Pero, nasa tamang kalye naman ako Ay, hindi bale. Magtatanong na lang ako. Ayun, may matandang lalaking nakatayo. Sa kanya na lang ako magtatanong. Sir, excuse me po, magandang hapon po. Pwede po bang magtanong? Ano yun, Leo? May kilala po ba kayong Minerva San Juan? Anak ko siya. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Ay, kayo po pala ang tatay niya. Dito po ba siya nakatira? Oo, dito nga. Bakit? Sino ka ba? At bakit ang dami mong dalang bulaklak? Professor po niya ako. Andyan po ba siya? Wala Madalang siyang magawi rito. Nandun siya sa amo niya. Namamasukan kasi siya bilang isang kasambahay. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Sa ibang araw na lang po ako babalik. Talaga po? Nagpunta rito kahapon si Sir James? Oo. May dala pang ang isang katerbang bulaklak Ipinabibigay pa sa akin para sa iyo, pero hindi ko tinanggap. Naliligaw ba sa iyo ang kumag na yan? Opo. Pero iniiwasan ko na po siya. Masyado makulit. Kaya nga nabubwisit ako sa kanya Kahit naman ako nayayabangan ako sa kanya. Teka, kumusta nga pala kayo ni Walter? Bakit hindi mo siya kasama? May pinuntahan po kasi sila ng nanay niya. Ako naman po galing sa school. Dumaan lang muna ako dito sa inyo. Kumusta na ba kayo? Hindi pa ba ninyo napag-uusapan ng tungkol sa inyong kasal? Kapag inaya ka niya, anak, sunggaban mo na agad. Grabe naman kayo, Tay! Napakabata ko pa para mag-asawa. At marami pa po akong pangarap sa buhay. Tay, gusto ko pang maging accountant. Anak, bulag ka ba? Tay! Hindi mo na kailangan magtapos ng pag-aaral dahil si Walter ang katuparan ng iyong pangarap. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka namang dumaan sa shortcut? Nabanggit ko na kay Minerva ang gusto mong mangyari. Ano pong sabi niya? Siyempre, hindi agad yung papayag. Pero, huwag ka magalala. Kukulitin ko at baka sakaling bumigay. Oo nga pala. Alam mo bang nagpunta rito ang isa niyang teacher nung isang araw? Sino po? Yung po bang si Sir James? Kilala mo siya? Nabanggit po sa akin ni Minerva yon. Naliligaw daw po yun sa kanya pero binasted na raw po niya. Aba, hindi ka pa rin dapat maging kampante, Walter. Bilis-bilisan mo. At baka maunahan at masalisihan ka pa ng kumag na yun. Ay, salamat. Natapos ko rin ang research work. Di pa ako naantok. Kaya mag-YouTube muna ako. Ay. Walter, ikaw ba yan? Pumasok ka na. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Katatapos ko lang gawin ng homework ko. May kailangan ka ba sa akin? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating kasal? Bakit parang nagmamadali ka yata? Meron bang humahabol sa'yo? Hindi naman sa ganun. Siyempre,
Dapat meron na tayong plano tungkol sa bagay na ito. Masyado pa maaga para pag-usapan natin ang kasal. Wala yun sa mga priorities ko. I'm too young to get married. And I'm too old to wait for a long time. Huwag mong sabihin yan. Dahil 40 years old ka pa lang naman, hindi ba? And life begins at 40. Kaya nag-uumpisa ka palang mabuhay. Tama ka. Pero gusto kong umpisahan ang buhay kong kasama kita sa hirap at ginawa. Ano bang problema? Magkasama naman tayo araw-araw. Dahil nasa ilalim tayo ng iisang bubong. Silid lang naman natin ang magkahiwalay. Pero siyempre, iba pa rin kapag mag-asawa na tayo. Sabi ko naman sa'yo, hindi pa ako ready. But don't worry. Darating din tayo dyan. Pero wag muna ngayon. Huwag mo na siyang i-pressure, Walter. Baka yun pa maging dahilan para layuan ka niya. Nangako siya sa akin, Ma. Kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Oo nga. Pero huwag kang gagawa ng hakbang na magtutulak sa kanya upang hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Anong dapat kong gawin? Paano po kung biglang mabaling sa iba ang kanyang atensyon? Hindi mangyayari yun. Pareho nating kilala si Minerva. Matinong babae siya. Kahit na po, Mama, hindi pa rin tayo nakatitiyak sa mga posibleng mangyari. At hindi ako matatahimik hanggat hindi siya lubusang nagiging akin. Kaya naman pala gusto niyang pag-usapan ng tungkol sa kasal namin Dahil nasusulsulan ninyo. O bakit? May problema ba? Ay, doon din naman kayo pupunta. Kaya hindi nyo na kailangan pang pagtagalin. Itay naman. Napakabata ko pa po para mag-asawa. Hindi ka na teenager, ano ka ba? Kahit na po, Itay. 21 pa lang po ako sa susunod kong birthday, kaya bata pa po ako. 21? Ha? Opo. Aba, hindi na bata yun. Tay naman? At isa pa, wala namang pinipiling edad ng pag-aasawa. Ay, opo, tama kayo. Sang-ayon po ako doon. Hindi po edad ang basihan ng pagpapakasal, kundi ang pagiging handa. Dahil hindi naman basta-basta ang pag-aasawa. Hindi po yung ganun kasimple at kadali. Ay, sige. Bahala ka na sa buhay mo. Total, malaki ka na Pero kapag nainip si Walter at naghanap ng iba, siguradong pagsisisihan mo yun. Alam mo bang 3 lang sa mga kaklase mo ang pumasa sa subject ko? And sad to say, kasama ka sa mga bumagsak. Paano naman kami papasa? Sobrang hirap ng mga exam mo. Tama nga si Nancy, terror teacher ka nga. Okay, don't worry. Bibigyan ko ng second chance ang lahat ng bumagsak. Hindi ko na kayo pahihirapan. And from now on, magbabago na ako. At hindi na rin kita kukulitin. Talaga lang di wow. Pero sana naman, maging magkaibigan tayo. Kaya huwag mo akong iwasan, okay? Sure, walang problema. Madali naman akong kausap. Congratulations, Nancy! You made it! Thank you. Oo nga, Minerva. Sa wakas, nakuha ko rin yung bunga ng aking pagsisikap. Kakaingit ka naman. Nakagraduate ka na, samantalang ako nakakaisang taon pa lang. Mabilis na ang panahon ngayon, Minerva. Kita mo naman, naka1 taon na pala. Lumilipas ang mga araw nang hindi natin namamalayan. Yes. Congratulations. Thank you po, Sir James. Congrats din sa inyo. Congrats. Saan? Yes, ang laki na po kasi ng pinagbago mo, sir. Dati kasi terror teacher ka. Ang daming nakakasal sa'yo. Pero ngayon, one of the most considerate teacher ka na. At ang daming estudyante yung nagmamahal sa'yo. Isang estudyante lang naman ang ayaw magmahal sa akin Bakit naman kasi si Minerva pa, sir? Narito naman ako. Siya nga naman, sir. Mabait naman ang best friend ko. At meron ding angking ganda. Huwag ka na kasing choosy.
Kung pwede nga lang bakit naman hindi? It's only a matter of choice, Sir James. You're right. Tama. Pwede kong piliin kung sino ang mamahalin ko. Pero kung kanino titibok ang puso ko, paano ko pipiliin yun? At hindi ko na siguro kasalanan kung ikaw ang mahal ko. Kahit pa alam kong taken ka na. After 1 year, ngayon lang ulit nagparamdam si Sir James sa akin. At hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit may kakaibang kilig ako naramdaman kanina. Kung sa bagay, ang laki ng pinagbago niya. Kaya lalo siya naging attractive. Nangangahulugan kaya itong na-attract na rin ako sa kanya? Kanina ka pa walang imek. At mukhang malalim ang iniisip mo. Okay ka lang ba? Yes, I'm fine. Pero ano nga iniisip mo? Or should I say, sino ang iniisip mo? Ano bang klaseng tanong yan? Oo, may iniisip ako pero si Nancy yun. Paano, nakapagtapos na kasi siya. Samantalang ako halos nag-uumpisa pa lang. Kung naiinip ka, edi lalo na ako. Kung pwede nga lang nahatakin kong kamay ng orasan para bumilis ang lahat. Huwag mo naman sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero sa tono ng pananalita mo, parang mas concerned ka pa sa sarili mong interes kaysa sa katuparan ng aking pangarap. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Walter, may naisip na akong magandang paraan. Sigurado wala sablay. Ano po yun, Tatay Pla? Ano, mamaya ako na lang sasabihin. Paglasing ka na. Medyo tipsy na nga po ako eh. Tama na yan. Mukhang nakakarami na kayo Hayaan mo lang kami. Huwag kang killjoy. Misa ko nga lang makajaming itong mamanugangin ko eh. Pero magdadrive pa po siya, pauwi. Bukas na kayo umuwi. Dito na lang kayo matulog. Pero Tay, Basta, hindi kayo uuwi. kulit talaga ni Itay. Lalo na pag nakakainom. Sa bagay, minsan lang sila magbanding kaya... sige, ayoko nang humadlang pa sa kanila. Baka nga isipin nila killjoy ako. Gising ka pa? Walter, ano ginagawa mo dito? Siyempre, tutulog na ako. At sabay tayo matutulog sa isang kama. Walter, Ang tagal ko nang nagtitiis at naghihintay, Minerva. Kaya hindi ko na mapapalagpas ang pagkakataong ito. wag Walter. Mahawa ka sa akin. Ikaw ang maawa sa akin, Minerva. Hindi na talaga ako makapaghihintay. Pero Walter, wag mo naman. I'm sorry, Minerva. Patawarin mo ako kung naging mapagsamantala at mapangas ako. Okay lang. Iisipin ko na lang na nagbabayad lang ako ng utang na loob. Dahil hindi kita sinisingil. Anong ibig sabihin nito? Itay, Hoy, dapat mong panagutan ng anak ko, Walter. Oo po, Tatay Pilo. Kailangan makasal kayo sa lalong madaling panahon. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oras na ng gabi, matulog na tayo. mauna ka na. May tinatapos pa akong assignment. Halos gabi-gabi ka na lang ganyan. Ano magagawa ko kung lagi may pinapagawang homework ang professor ko? Minerva, mag-asawa na tayo. Kaya dapat, akong priority mo. Bakit? Ginusto ko ba ito? Napilitan lang ako magpakasal sa'yo dahil pinagsamantalahan mo ko. Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit patuloy mo pa rin akong sinusumbatan? Dahil masyado kang demanding eh.
Asawa mo na ako. Nangyari na ako anong inaasam-asam mo. Pero paano naman ako? Meron din akong pangarap na gusto kong matupad. Eh, di naman kita pinipigilan, di ba? Okay lang sa akin kung maglaan ka ng sapat na oras at atensyon sa iyong ambisyon. Pero wag mo namang ipagkait ang panahon at kalingang para sa akin. Wala akong pagkukulang sa'yo. Masyado ka lang demanding at mapaghanap. Nakikita mo naman, hindi ba? Hindi pa ako tapos sa homework ko, kaya wag mo kong istorbohin. Okay, fine. Bahala ka sa gusto mo. Kung talagang mas mahalaga sa'yo ang iyong pag-aaral, eh di ang libro at computer ang asawahin mo. Intindihin mo na lamang siya, anak. Kailangan talaga niyang maglaan ng oras sa kanyang pag-aaral. Pero paano naman ako, ma? May mga pangangailangan din akong dapat niyang ibigay. Abay, magtiis ka na lang muna. Malapit ang matapos ang kasalukuyang semestre. Third year na siya sa susunod na school year. Kaya mahigit 2 taon na lang ang hihintayin mo. Hindi pa doon matatapos, ma. Dahil kung makakagraduate na siya, siyempre, magre-review yun para sa kanyang board exam. Hayaan mo na lamang, anak. Matatapos din ang iyong paghihintay. Siya nga pala, paano naman yung hinihintay ko? Wala pa bang bunga ang pagsasama niyo? Wala pa nga po eh. Siguro, nakaka-apekto yung pag-aaral niya. Dahil lagi siyang under stress. Kaya nga, huwag mo nang dagdagan ng sakit ang kanyang ulo para makabuo kayo. Pasensya ka na ha. Kung sa'yo ko sinasabi ang problema ko. Madalang na kasi kami magkita ni Nancy eh. It's okay. Ikaw naman kasi, nag-asawa ka agad. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na maipahayag ang damdamin ko. Ano ka ba? May asawa na ako. So, what? Pwede naman akong maging kabit. What a joke! Napatawa mo ako dun ah. Seryoso ako, Minerva. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, papawiin ko ang sakit ng ulong ibinibigay sa'yo ng asawa mo. Ang sabihin mo, lalo lang sasakit ang ulo ko. Problema ko na nga si Walter tapos dadagdagan mo pa? Ba't hindi muna natin subukan? Minerva, hindi ako manhid. Kahit noon pa, nararamdaman ko, may pagtingin ka rin sa akin. Pinigil ko nga lang ang sarili ko dahil baka iwasan mo na naman ako. Noong dalaga pa ako, pinigilan mo ang sarili mo. Tapos ngayon may asawa na ako? Saka mo naman ako tinutukso? Yun nga ang pagkakamali ko eh. Sana, nakipagsabayan na lang ako kay Walter. Baka sakali nabaling sa akin ang atensyon mo. Pero, hindi pa naman huli ang lahat. Wag, James, please. Huwag mo ko tuksuin. Dahil, baka bumigay ako. Magpakatotoo lang tayo, Minerva. Huwag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Bitiwan mo No, kami. hindi. Baka may makakita sa atin. Sige, doon tayo sa walang makakakita at i-istorbo sa atin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi ko alam na aabot tayo dito. Masyado mabilis ang pangyayari. Nagsisisi ka ba? Hindi ko alam. Oo, nakukonsensya ako pero hindi ko maipaliwanag ang kakaibang sayang nararamdaman ko. Ng mga sandaling magkaniig tayo. Bakit? Hindi ka ba masaya sa mga sandaling kayo ni Walter ang magkaulayan? Masaya naman ako kahit paano pero may pagkakaiba pa rin kung ikukumpara ko sa nararamdaman ko ngayon. Umunan ka sa aking mga bisig. Yan. Nangangahulugan lang na ako ang mas mahal mo. Kaya iwan mo na siya. Tayo na magsama. Pero hindi ganun kasimple at kadali yun. Hindi, sige. Okay lang. Ganito na lang muna tayo. Basta importante.
pareho tayong masaya, di ba? Ano? May relasyon kayo ni Sir James? Shhh! Ingay! Baka marinig ka ni Mama. Kailan pa? 3 buwan na. Ang tagal na pala. Malamang may nangyari na sa inyo. Maraming beses na. Hindi ko na mabilang. Oh my God! Hindi ko akalain magagawa mo yun. Paano kung magbunga ang kataksilan nyo? Ito ang problema ko. Ha? 2 buwan na akong buntis. Patay. Nagpa-check up na ako sa OB-GYN. Talaga? Ay, Mama? Totoo ba yun narinig ko? Buntis ka, Minerva? Opo, Mama. Ay, salamat! Magkakaapo na rin ako! Hindi sa akin yan. Paano mo nasabi? Tatanungin kita. Nagtataling pa ba kayo ng asawa mo? Oo naman, pero hindi na katulad ng dati. Habang tumatagal, dumatalang. Kahit na meron pa rin kayong sexual contact. Kaya siyang ama ng dinadala mo. Pero may nangyari na rin sa atin at mas maraming beses yun. Basta, sigurado ako, hindi sa akin yan. Ganyan din ba ang sinasabi mo sa mga nauna mong girlfriend? Yes, aminin ko. Marami na akong naging girlfriend. At halos lahat sila. Nagalaw ko. Pero wala akong nabuntis. Kahit isa sa kanila dahil maug ako. Ano? Oo. Maug ako, kaya hindi sa akin yan. Baka naman dahilan mo lang yan para makatakas ka sa pananagutan mo. Kung nagdududa ka, okay. Isasama kita sa doktor na tumingin sa akin. Maniwala ka, Minerva. At wala akong rasong lukuhin ka dahil mahal kita, mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Aakuin kong dinadala mo. Kahit alam kong hindi akin yan. Tama na, James. Tama na. Tigilan na natin ang ating kaibangan. Minerva. Ito na ang huli nating pagkikita. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Pagkatapos mo akong pagtaksilan, sasabihin mo akong ama ng dinadala mo? Totoo ang sinasabi ko. At hindi na kita masisisi kung ayaw mo maniwala. Okay, fine. Sabihin na natin yun nga ang totoo. Pero bakit, Minerva? Bakit mo ito nagawa sa akin? Saan ako nagkulang? Ano kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan. Ako ang nagkamali, kaya patawarin mo ako, Walter. Patawarin mo ako. Hindi ganun kadali magpatawad. Dahil napakasakit ng ginawa mo. Sobrang sakit. Oo. Marahil nga naging demanding ako. Pero sapat na bang dahilan yon para pagtaksilan mo ko? Oo na. Inaamin ko. Kasalanan ko ang lahat. At wala na akong magagawa kung hindi mo ako mapatawad. Kaya alis na lang ako. Dapat lang. Ang kapal naman ang mukha mo kung mananatili ka pa rito. Ano ngayon ang balak mo? Doon po muna ako kinaitay. Maghahanap po ako ng trabaho. Pero hindi mo na kailangan pang gawin yun. Susuportahan naman kita. Mama, Aminin ko, Minerva. Masama ang loob ko sa'yo. Ganun pa man, naniniwala ako na apo ko nga yan dinadala mo. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. salamat, Mama. Marami po salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Dahil kahit kumbinsido ako, kailangan ipa-DNA test natin na papanganak mo. Yun lang ang tanging paraan upang lubusang matahimik tayong lahat. Ano ba itong ginawa mo, Minerva?
Hindi ko akalaing may itinatago ka palang kalandian. Aminado naman po ko, Itay. Hindi ko napaglabanan ng tukso. At nagsisisi na po ako sa nagawa kong kasalanan. Sinayang mo, anak. Sinayang mo ang magandang buhay. O ano ngayon ang gagawin mo? Hihintayin ko na lang po makapanganak ako. At pagkatapos, ipapa-DNA test ko siya. Kung si Walter nga po, ang ama ng aking anak. Nakuha ko ng resulta ng DNA test. Ako nga ang ama ng iyong anak. Salamat naman kung gano'n. At least, patatahimik na tayong lahat. Hindi pa, Minerva. Hindi pa rin ako lubusang matatahimik. Bakit? Anong problema? Umpisa nang umalis ka. Nangulila ako sa iyo. At doon ko napatunayang kulang ang pagkatao ko kung wala ka. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Pwede pa naman siguro tayong mag-umpisa muli. Matatanggap mo pa ba ako? Oo naman. Dahil mahal na mahal pa rin kita. At matagal na kitang napatawad. Ako rin, Walter. Nang magkahiwalay tayo, ay doon ko lang napagtanto ang halaga mo sa buhay ko. At nangilila rin ako sa iyo. At ngayon ay wala na akong alinlangan sa damdamin ko. Mahal na kita, Walter. At pangako, hindi na ako muling bibitaw. Ikaw lang ang mamahalin ko habang ako'y napupuhay. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.